Ama naming Diyos, Ikaw ang pinagmumula ng katotohanan at ang katotohanan mo'y mapagpalaya. At ang katotohanan mo'y nagbibigay kaaliwan sa amin. Nawa ang mga nakikinig, nanonood ng programang ito'y tumanggap ng kalayaan sa anumang kaisipan na hindi ayon sa iyong mga salita. At ang mga nasa kalumbayan at nasa kalungkutan at paghihinagpis ay makasumpong ng kalakasan at kapayapaan sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang buhay at pagkabuhay na muli. Sa kanyang pangalan, dinadalangin namin ang mga ito. Amen. Kaya ang ating paksa ngayon ay Life Beyond the Grave. At marahil kayo ay magugulat sa ating matutunghayan mula sa salita ng ating Panginoon. At ito po isang napakalawak na paksa. Sa katunayan, hindi sapat ang 30 minutes na pangangaral sa paksa na ito. Subalit, gagawin pa rin natin sapagkat mahalaga na tayo ay makaunawa. And I would like to read this story that Jesus Christ Himself told in the book of Luke in chapter 16, beginning in verses 19 to 31. And this is the story about the rich man and Lazarus. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off, and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water, and cool my tongue, for I am in anguish and in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and more may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torments. Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, if someone goes to them from the dead, they will repent. And he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced of someone should rise from the dead. Ito po ang salaysay patungkol kay Lazarus, na isang taong mahirap, subalit matuwid at naglilingkod sa Diyos at may kaligtasan, at ang lalaking ito na mayaman, subalit wala siyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. In this riveting and dramatic and quite graphic story about this poor man, Lazarus, and the rich man, we can glean a number of spiritual realities about what happens beyond the grave. Yan ang ating makikita sa salaysay na ito.
And the first truth that we can glean and get from this particular story is this, that death is inevitable. Death is inevitable. Na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. It is inescapable. It is bound to happen. It's going to catch us sooner or later. Sa katunayan, ang kamatayan is a divine appointment. In the book of Hebrews, in chapter 9, verse 27, it says that it is appointed for man to die once. Kaya ang kamatayan ay isa palang katakdaan at ang Diyos ang nagtatakda ng buhay at ang kamatayan ng tao. The Bible says that the poor man died, Lazarus, and then the rich man also died. It's been said that death is the greatest equalizer. Walang sinisino ang kamatayan and I to the reality of death. And death is inescapable. You cannot really run from it. This is the reason why we must also think about what kind of life that we should be living today before we expire here on earth. Maraming mga tao ang hindi nila napapag-isipan kung saan nila ibubuhos at gugugulin ang kanilang panahon sa likod ng kamatayan o sa likod ng libingan. But that is one truth that should be considered by every one of us, that death is going to come. Now, I am not trying to sound scary, or I don't want to frighten any one of you, but then again, I am simply stating the word of God, that death is inescapable, and that should make us think of how we live our lives in the present time. Kasi po, ang buhay natin ay napaka-iksi. Ang buhay natin ay napakarupok. Ang buhay ay inihahalin tulad sa isang singaw na naririyan sa isang sandali at sa susunod na mga sandali ay hindi mo na nakikita. In the book of Psalm, in chapter 90, the psalmist even said that life on earth at best is only best lived from 70 to 80, and beyond that, it's going to be a life of great, extraordinary burdens and worries. We know that death is inescapable and life is fragile. Life is delicate. So, kailangan na ating pag-isipan kung anong uri ng buhay ang ating ipinamumuhay sa mga sandaling ito. At kung meron mang buhay na dapat nating ipamuhay, ay walang iba kundi ang buhay na lagi nating iniisip ang Diyos at ating inaayon sa kalooban ng Diyos ang ating araw-araw na paghinga at buhay. In the book of Ecclesiastes, in chapter 12, in verse 1, it says there, "Remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come, and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them." Remember your Creator. Alalahanin ang may likha sa atin. Subalit ito hindi lamang basta pag-alaala na naalala natin at maya-maya ay hindi na natin siya naalala. To remember God is to actually follow His will and to obey His plan and purpose in our lives. In the same chapter of Ecclesiastes, chapter 12, in verse 13, it says there, "Here is the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, because this is the whole duty of man." Well, the rich man, unfortunately,
Even though he was rich, but he wasted his freedom and wasted his resources and opportunities simply in excesses and decadence and all kinds of vanity. Hindi galit ang Diyos sa mayaman. Of course, huwag niyong iisipin na ang Diyos ay anti-rich and pro-poor. God is neither anti-rich or God is pro-poor. God is God. And what is important is we should think how we should live our lives here on earth. Kaya itong mayaman na ito ay namatay. And reading between the lines ay kanyang ibinigay ang kanyang sarili sa lahat ng mga kababawan at sa lahat ng kalabisan sa mundong ito. At ito ay totoo, that when we are surrounded by so many things and we are surrounded by abundance, even the abundance of life, we tend to forget God. Kailan lamang natin naaalala ang Diyos? Karaniwan pag may sakit, karaniwan pag may problema. Mabuti nga kung naaalala pa ang Diyos, mabuti nga kung tinatawagan ng Diyos sa panahon ng mga kahirapan at mga kasalatan. Yung iba, hirap na, salat na, at sila'y nasa kumunoy na ng mga kahirapan ay hindi pa makatawag sa Diyos. Lalo na yung sumasagana sa buhay na ito. Again, don't get me wrong. We must understand that whether we are poor or rich, we have a duty to live our lives for God. Tragically, that was the failure and the mistake of the rich man. But on the other hand, that was the favorable thing about Lazarus, the poor man, na kahit siya mahirap, ay kanyang ipinamuhay ang kanyang sarili para sa Diyos. He did not give up on his godly principles, even though he was poor. Even though he was poverty-stricken, he did not sell his soul to the devil. Sabi nga, hindi siya kumapit sa patalim, kumapit siya sa Diyos. At bunga nito, ang Diyos ang naggantimpala sa kanya. So the first truth that we must know about this riveting story is this, that death is inevitable. The second truth that we must know is this: there is consciousness that exists beyond death. There is consciousness that exists beyond death. Ngayon, sa pagiging advanced at modern ng medicine at ng science, ay napapatunayan ng maraming mga doktor ngayon na kahit ang isang tao ay patay na, ay nagpapatuloy ang kanyang consciousness. Hindi na mawawala ang kanyang consciousness. Even though the body has been declared dead already. It only shows, ladies and gentlemen, that we are not just flesh and bones. We have a spirit, and the spirit never dies. God has given us something that cannot be extinguished by death. There is something in us that cannot be subjected to the effects of time and aging. May bahagi sa atin na hindi tumatanda. May bahagi sa atin na hindi nagkakasakit. May bahagi sa atin na hindi namamatay. Yan ang ating espiritu. Yan ang ating kaluluwa. At yan ang ating makikita sa kwento na ito, sa salaysay na ito ng Panginoong Hesus patungkol sa mayaman at dito kay Lazarus, that there is consciousness that exists beyond death. Makikita natin yan dito sa talatang
23 in verse 23, it says, in Hades, being in torment, he lifted up his eyes. In torment, he lifted up his eyes. Beyond the grave, we do not become ghosts. We do not become spirits without any consciousness. Even beyond the grave, we still have our senses. We still have our consciousness. Yun ang nangyari dito sa mayaman na ito. The moment he closed his eyes on earth, that was the moment he opened up his eyes in the afterlife, in eternity. Tragically, he opened up his eyes in a place of torment. On the other hand, the Bible says that Lazarus was enjoying the comforts of Abraham's presence. And Abraham is an expression, or the bosom of Abraham, of the side of Abraham, is an expression of the presence of God. Because in the scriptures, to be absent from the body is to be present with the Lord. Naalala niyo yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo nung siya'y nanalangin sa Panginoong Jesus na alalahanin siya pagdating ng Panginoon sa kanyang kaharian? Ang sabi ng Panginoon, sapagkat alam niya na yung magnanakaw ay mamamatay na rin, ang sabi ng Panginoon, today you shall be with me in paradise. The Bible doesn't teach any kind of intermediate states. There is no purgatory. There is no place where a soul, a spirit has to go through an intermediate state so that his spirit will be purged and cleansed. There are only two places in the afterlife, and more on that later on. And so it says there that Lazarus was actually comforted while the rich man was actually in torment, in anguish. This is something that is worth considering, sapagkat minsan nakapagsasabi ang marami sa atin at sa maraming mga Pilipino na para bang ang impyerno ay lugar na napakadali. For some people, hell is like a welcome place. But most likely, you are saying that, and people are saying that from ignorance. Kung malalaman lamang natin kung ano ang impyerno, ay hindi natin sasabihin na magsama-sama tayo sa impyerno. Hindi mo sasabihin na di bali na akong mapa-impyerno. And we cannot joke around the subject of hell. Ang sabi ng iba ay maganda na raw sa impyerno sapagkat marami ng mga engineer ang napunta doon at meron ng air conditioning. Well, it's a joke, but it is a bad joke. The Bible talks about the continuity of our consciousness, na ang tao ay hindi nawawala ang kanyang pagkatao, ang kanyang pakiramdam, ang kanyang pangunawa. Bagamat sa banal na kasulatan, ito ay itinuturo na maliwanag ng Panginoon na darating ang panahon na lahat ng tao na namatay ay mabubuhay na muli. This is what makes life after death believable, especially from the perspective of the scriptures. Yes, you heard me right, that there will come a time all those who have gone before us and all those who have died will eventually be resurrected. We can actually read that in the book of John in chapter 5 in verse 28. And then in 29.
9, do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice. Come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So lahat pala ay bubuhaying maguli. Yun nga lang, yung iba bubuhaying maguli para sila ay hukuman, para sila ay parusahan, yung iba naman ay bubuhaying maguli para sila ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yung pagkabuhay na maguli, yan ay ang buhay na kung saan ang ating buhay ay mapapalaya na sa lahat ng masama, sa lahat ng karupukan, kabiguan at kapanglawan ng buhay. In the book of Revelation, we see that the Word of God speaks about first resurrection. So merong tinatawag na first resurrection, meron namang tinatawag na masasabi nating second resurrection. It says here in the book of Revelation in chapter 20 verses 5 and 6, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for 1,000 years. So, it goes without saying that the first resurrection is the resurrection unto life. Doon sa first resurrection ay hindi na tatablan ng kamatayan yung mga binuhay na maguli. At ang tinatawag na second death ay walang iba kundi ang kamatayan sa impyerno. Ang first death ay ang kamatayan sa ating laman, sa ating mundo. Yan ang tinatawag na first death. Subalit, merong second death at walang iba kundi yan ang kamatayan ng tao na kung saan siya ay ibubulid sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi ng banal na kasulatan na mapalad at banal, yaong makakabahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Because the first resurrection is a resurrection unto life. And in the first resurrection, the consciousness of a saint, the consciousness of a man who has received salvation from God, from Christ, is going to be unimaginably and radically and fundamentally different. Words are not enough to fully capture the beauty, the glory of the first resurrection. However, in the book of 1 Corinthians, we read, makikita natin dito ang pagkakaiba ng tinatawag na first resurrection. It says here in the book of 1 Corinthians chapter 15, here in verses 42 to 45. It reads, "So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit." Yan ang matatanggap ng mga makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Sila ay bubuhaying maguli na maluwalhati, makapangyarihan, at sila ay magiging mga tao na tataglayin ang katawan na panglangit.
Subalit sa impyerno, bubuhayin din ang lahat na nangamatay na walang kaligtasan na mula sa ating Panginoon, at sa impyerno sila ay magdudusa araw at gabi. I know this is something that is unnerving, but I am just a messenger. Iyan ang binabanggit sa banal na kasulatan na may langit at may impyerno. And it is my greatest hope and prayer that before you meet your Creator, before we expire here on earth, bago tayo dumating sa huling hininga ng ating buhay, ay may katiyakan tayo na makakasama tayo sa unang pagkabuhay na maguli, sapagkat yan ang pagkabuhay na maguli na yan ay ang pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan. The third truth that we must understand is this, that there is heaven, there is hell. There is heaven and there is hell. We've covered that already. And this is something that must impact the way we live. Kung tayo ay wala pang katiyakan, wala pa tayong kasiguruhan, marahil tayo ay relihiyoso, at marahil sabihin natin na tayo ay mabuti, at ating sasabihin, ito'y sapat na, nagkakamali po tayo. And I say that with all sensitivity. There is a place for good morality, for being a good human. There is a place for religion. But please, in the light of the scriptures, that's not the way for us to get into heaven. In order for us to get into heaven, the Bible says that we must be born again. We must obtain the life that is meant for heaven, a life that is meant for eternity with God in heaven. And that is what regeneration and being born again will provide for us. If you can believe there is heaven, you got to believe there is also hell. And God doesn't want us to spend eternity there. May mga tao na nagsasabi na ayaw nila ang Diyos. Bakit daw ang Diyos ay itinatapon ang mga tao sa impyerno? Why is God sending people to hell? First of all, God doesn't send anyone to hell. But it is man that sends himself to hell by rejecting the way to heaven, by rejecting Him who came from heaven to earth, suffer and die and rise again from the dead. Pagka tinalikuran natin ang tagapagligtas, para na rin nating sinabi na gusto natin sa impyerno. C.S. Lewis, a well-respected British apologist, said that people in hell are locked from the inside. They have locked themselves from the inside. Kumbaga, may mga tao daw sa impyerno na sila ang nagsara ng pintuan doon sa loob. By rejecting Christ, you are actually accepting hell. By rejecting hell, and I hope that is something that you will do, you will reject hell, you will actually accept the Lord Jesus Christ. So receive Christ while you have the time. And this is the reason why Oras ng Katotohanan is being broadcasted to you right now. This is the reason we are investing in this wonderful channel so that we can reach you out. God loves you. He wants heaven to be given to you right here, right now. Get rid of any dark thoughts, any feeling that God is against you. He is not against you. God is for you. He loves you, that He sent His Son, Jesus Christ, for you, so that when you believe in Jesus, you will not be condemned, but you will be forgiven. And number 4 is this: the living should think about life after death. The living should think life after death. This is quite sensitive. And I will try to say it as much care as I could. Na ang ating panalangin po ay hindi talaga makaka-epekto na o makaka-impluwensya na sa mga yumao. Kung ating titingnan ang salaysay na ito, ang nananalangin ay ang mga patay para sa mga buhay.
Hindi po ang mga buhay para sa mga patay. The rich man begged, petitioned. The rich man really sought that his brothers do not end in the same place where he was. The rich man said, I beg you, Father. Ang mga patay, ang mga yumauna, ang nananalangin dahil may consciousness sila. At sila ang nagnanasa na yaong mga buhay ay mapunta sa magandang lugar. The rich man said, Father Abraham, can you send back Lazarus back to life so that he could convince and persuade my other brothers not to end up where I am right now? And the answer of Abraham is this: I cannot do that. It is not feasible. It is not viable. Sorry, I can't do that. However, Abraham said, they have Moses. They have the prophets. Let them hear them. Sina Moises, ang mga propeta ay ang mga sugo ng Diyos. At para ang mga kapatid ng mayamang ito ay hindi mapunta doon sa lugar ng pagdurusa, kailangan nilang makinig sa mga tunay na sugo ng Diyos. And this is again a very revealing truth about the power of the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ, that the gospel must be preached. The gospel of Jesus must be declared by those whom God really has appointed to speak on His behalf. The Bible says in the book of Romans chapter 10 verse 15, how can they preach unless they are sent? Moses was sent to preach to the nation of Israel, and so were the prophets, and listening to them would bring life to them. Why? Because they are the sent ones of God, and because they are the true messengers of God, they bring with them the true gospel of the Lord Jesus Christ. And the gospel, the Bible says in Romans 1:16, is the power of God unto salvation, but you've got to believe it. Sa prayer that you will think twice about what the Word of God says about this quite controversial subject of life after death. And I am just a messenger of the Lord, and I hope that I have ministered to you truth. Would you like at this time to put your faith in Jesus Christ as your Savior, the one who has died and the one who has risen from the dead so that you can be saved? Would you like to receive life eternal? Would you like to receive heaven now? I pray that you will. You pray this prayer with me. Let us pray. Father God in heaven, I receive Jesus as my Lord and Savior. I believe He is my Redeemer. Siya ang aking tagapagligtas. Siya lamang ang namatay, nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you have prayed that prayer in your heart right now, the Lord has heard that. And once again, thank you for joining us in this particular moment that we study the Word of God. Praise the Lord.